Magandang araw, Grade 11. Narito na tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating talakayan hinggil sa sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin yung sitwasyong pangwika sa malaking mass media tulad na lamang ng telebisyon, ng dyaryo, ng radyo, ng pelikula, at maging yung unang bahagi ng kulturang popular na pinag-usapan natin, yung hinggil sa flip top, sa pick-up line, sa hugot lines. Ngayon naman, maging handa para sa ikalawang bahagi ng kulturang popular hinggil sa ano na nga ba yung sitwasyon ng wika natin sa iba pang aspeto na meron tayo sa bansa natin. Simulan natin sa pagtukoy sa mga gabay na tanong para sa magiging talakayan natin ngayon. Una, bakit tinawag na texting capital of the world ang Pilipinas? Ikalawa, sa paanong paraan napapalaganap ang wika sa pamamagitan ng pagpapadala at pagtanggap ng text? Ikatlo, bakit mas marami ang nagpapadala ng text kesa sa tumatawag sa telepono? At ikaapat, anong katangian ng text ang mas madalas na nagugustuhan ng mga tao kumpara sa pagtawag sa telepono? Alamin natin yan sabay-sabay. So, cellphone at SMS. Halos lahat nakakarami sa atin ay meron nito. Yung cellphone, yung gadget na ito, ang masasabi natin na hindi natin maiwan saglit man lang kasi may nag-chat, may nag-text at iba pa na ginagawa sa cellphone. Now, SMS o text. Ito, kasabay lamang yung sikat ng text o yung SMS na tinatawag natin sa internet. Kasi nga ngayon, mas naging angat na nga yung pag-chat. Dala na rin ng masyadong hindi nagkakaroon ng oras para magbigay ng numbers sa iba't ibang tao. Maging yung mga kaibigan ninyo, siguro wala kayong mga numbers nila sa kanilang sa inyong cellphone kasi yung ginagawa nyo na lamang is mag-chat na lamang kayo sa kanila. Diba? So, pero yung pag-text at yung chat, magkasabay lamang sila na sumikat. Kaya nga tayong binansag ng texting capital of the world. Pero may ibang dahilan yan. Okay? So, eto ngayon. Yung SMS o yung short messaging system na kilala bilang text message o yung text mas pinaikli ay isang malaking bahagi ng komunikasyon sa ating bansa. Kung wala kang internet, as long as may load ka, nakakapagpadala ka ng mensahe. Right? Now, pansinin yung larawan. Yan yung ginagawa ng mga frontliners sa larawan. Diba? Hinahawakan yung cellphone. Ewan ko kung ano yung ginagawa. Ipagpalagay na lamang natin na nagte-text sila or di kaya may ka-chat. Texting capital of the world. Sa larawan na iyan, makikita natin, yes, tama. Siguro na binansagan tayo bilang texting capital of the world. Dahil tayo ay nakakatanggap ng 4 na bilyong text sa ating bansa araw-araw. Hindi lamang nakakatanggap, ngunit nagpapadala din. So, bale, humigit kumulang 4 na bilyong text yung pinapadala natin at natatanggap natin sa ating bansa araw-araw. Imagine that one, araw-araw, 4 billion texts yung natatanggap na pinapadala natin. Hindi ba tayo, or siguro tama lamang sigurong tawagin na texting capital of the world yung Pilipinas, since ang dami-dami palang text na pumapasok at pinapadala natin araw-araw. Sa Pilipinas lamang yan. Hindi natin alam sa iba pang bansa kung ilang text message,
yung pinapadala nila. Ngunit dito sa Pilipinas, mas madalas tayong nakakatanggap at nagpapadala ng mensahe. Okay? And higit na popular yung text na masasabi natin kesa sa pagtawag sa telepono o sa cellphone. Dahil kung mapapansin niyo, mas nakakamura kung pag-uusapan natin ay load, mas nakakamura ng kapag ka nagte-text ka kesa sa tumatawag ka sa taong yon. At mas komportable ka na magparating ng iyong mensahe sa text kasi hindi mo maririnig yung boses nila, hindi mo kaharap yung pagsesendan mo ng mensahe at mas may pagkakataon ka na ma-edit yung iti-text mo, right? Then, eto nga, hindi mo nakikita yung expression or yung tono ng boses ng tumatanggap ng mensahe. Kaya mas okay sa mga Filipino yung nagte-text kaysa sa tumatawag. Miski ako, kung ako yung tatanungin, huwag kayong tumawag sa akin. Kundi i-text nyo ako or i-chat nyo ako. So, yan yung parang stand natin hinggil or yung mga Pilipino hinggil sa text. Then, nabibigyan, eto nga yung nasabi ko na nabibigyan ng mas malaking oras yung pag-edit sa mensahe na ipapadala, and then mas naiaangkop mo yung pahayag na sasabihin mo or na ipapadala mo kapag gagamit ka ng text. So, basic information about text. Pero ano nga ba yung katangian? Ano na nga ba yung sitwasyon ng wika sa text? Sa texting, mapapansin ninyo, madalas yung paggamit ng tinatawag nating code switching. When you say code switching, pagpapalit-palit ng Ingles at Filipino sa pagpapahayag. So, mapapansin mo na pinaghalo na yung wika sa pagte-text. Nagkakaroon na ng Ingles at ng halong Filipino sa pagte-text. Nandito sa atin, sa Cebu, pinaghahalo yung Ingles siguro at yung lokal na lingwahe natin or di kaya yung Filipino at yung lokal na lingwahe natin. Basic. No, madalas din na binabago at pinapaikli yung baybay ng salita para mas madali o mas mabilis itong mabuo. Yung mga umusbong nga or sumikat ngayon tinatawag nating hegemon sa texting. Why? Kasi doon napapaikli yung or parang pinapaikli ng mga tao yung mga salita para lamang mas madali nilang ma-send at mas makatipid sila sa spasyo ng makakatipid sila sa mensahe na ipapadala nila. Since yung pagpapadala ninyo ng text, may limitasyon siya. 160 characters lamang siya. Yung regular 160 lamang na characters. Dala na yan sa banta, sa mga spasyo. Yung pagpapadala ninyo ng mensahe sa cellphone. Ngayon, yung chat, unlimited yan. Unlike sa texting, unlimited yung chat. Sa texting, magkwenta manggod siya sa mga characters na imuhang isend. Kung makabantay mo sa inyong phone while texting, naana siya nakabutang number of words or number of characters na nagamit na ninyo sa kanang specific na text. And kung makabantay mo katong mga karaan ng model sa phone na inig-send sa message, naa siya second part or naa siya second message na kung saan nandoon yung karugtong. Lalong-lalo na pag mahaba yung text na pinapadala ninyo. So, yung nangyayari, pinapaikli yung baybay, shortcut ang spelling para mas makatipid sa espasyo, para mas padali itong ma-send sa taong
tatanggap nito. And walang sinusunod na tuntunin or rule yung pagpapaikli ng salita sa texting. Lalong-lalo or so sa Ingles, maging sa Ingles at sa Filipino na wika. As long as naipapadala nila ito sa pinakamaikli at pinakamadaling paraan. At kahit papaano'y naiintindihan. So, unsa ka na ilahang ipambuhat. So, eto. Halimbawa na lamang, yung buong salita is okay. Ginagawa na lang okay na O at K or di kaya K. Diba? So, mas nagiging maikli yung pagpapadala ng mensahe through texting. So, yung dito, pinaghalo na siya or kung ano yung bigkas ng D, yung titik D na lamang at yung to na halos kapareha ng tunog sa letter, yung numerong 2, yung dalawa, so nagiging dito. Yung nandito na ako is dito na me. Yung pwede, tinatanggal. Sa texting din, yung mga patinig, tinatanggal. Yung mga patinig, yung A, E, I, O, U, tinatanggal nila usually. Yung iniiwan is yung mga katinig. So, yung pwede, naging P, W, at D na lamang. So, ewan kung bakit naiintindihan din natin yung mga text na iyan. Pero, yes, pwede naging PWD na lamang. Saan ka na ba? So, yung nangyayari is, nawawala yung mga patinig sa pangungusap. Ilan lamang yan sa halimbawa. Also this one, uso din to sa text, yung daglat o yung shortcut. Say AAP, naging always a pleasure. AML, all my love. Before and, naging bye for now pala yan. Yung BFF, depende. Yung paggamit ng BFF, depende yan. Maaaring best friends forever or ewan ko sa inyo. Okay. Anyway, next. Yung eto CUL8R, ang nangangahulugan pala siya na see you later. Yung iba call you later. Pero dito is see you later. So yung C is dinaglat na talaga or naging shortcut na talaga. Yung EOD, end of discussion pala yan. Yung yung J na may K, just kidding pala. And then G to G, got to go. So ilan sa mga terminong yan, hindi ko ma-relate kasi hindi ko naman ginagamit sa texting. Ewan ko kung ginagamit ninyo kung kayo ay nagte-text. Kasi kung ako yung magte-text, buong-buo yung salita. At eto nga, dito sumikat yung mga tinatawag nating judge mo noon. Eto, ilan pa? GBU, God bless you. IDC, I don't care. WTG, way to go. XOXO, hugs and kisses pala yan. Okay. So, yun yung sitwasyon ng isa sa mga kulturang popular pag pag-uusapan natin yung text. Dito tayo ngayon sa sitwasyong pangwika sa social media at sa internet. Okay, social media, yung Facebook, yung Pinterest, yung Twitter, at yung iba pa, marami. And eto na naman yung mga gabay na tanong na dapat nating masagot or lalong-lalo na ninyo. Una, sa paanong paraan nakabubuti ang madalas na pagpo-post sa social media? Sa paanong paraan naman ito nakakasama? Always ba dapat mag-post? Paano nakakatulong sa pagpapalaganap ng wikang Filipino ang pagpo-post sa social media? Ano ang maipapayo mo sa mga kabataang tulad mo na mahilig mag-post ng iba't ibang social media account, sa iba't ibang social media account? So, simulan natin.
pagsikat ng social networking. So, makikita tayo na may kanya-kanya ng social media accounts yung mga tao. May Tumblr, may YouTube, may Facebook, may Skype, may Twitter, may may Instagram, may Snapchat, marami pang iba. So, alamin natin kung ano yung kalagayan ng wika. Kung pag-uusapan ay social networking o yung social media, yung sa internet. Yan, gaya nga ng sabi ko, yung pagyabong ng paggamit ng social media ngayon is talagang masasabi nating boom na boom. Kumbaga, sikat ni sikat. Lalong-lalo na ngayon na nasa pandemic tayo at yung ginagamit na makapag-interact tayo sa ibang tao is gamit yung social media accounts natin. Yung mga social media sites. Facebook, kilalang I think, nangunguna sa paggamit. And then yung Twitter, dito sa Twitter, dito mas naipapahayag ng bawat individual yung kanilang saloobin. Dito ko maging ninyo siguro, dito ko nababasa yung mga tweet ng mga estudyante ko base sa kanilang sitwasyon, current na sitwasyon. Dito rin napapahayag ng isang individual yung kaniyang pinakatago-tagong mga, ewan ko. Basta alam nyo kung ano yung daloy ng Twitter na social media kasi miski ako may Twitter account ako and then doon na ilalabas yung mga hinanaing ng bawat individual. Yung Instagram, more on pictures, more on pagandahan ng mga larawan, pagandahan ng updates. Yung Pinterest, makakita kayo dito rin ng mga maraming pictures na makukuha ninyo, yung Tumblr at marami pang iba. So, pag-usapan natin ngayon kung ano yung sitwasyon ng wika sa social media. Yes, again, lahat ng uri ng tao, mula bata hanggang sa matanda, ay may social life. Nabibilang sa tinatawag nating netizen. Yung mga netizen na tinatawag na aktibong mga tao na gumagamit ng social media, na may social media life. Kasi dito, yung social media, yung paggamit ng internet, parang nagiging daan siya sa pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng magkaibigan, sa pagitan ng mga mahal sa buhay natin. Okay? Kahit nandito tayo sa Pilipinas, kung may kamag-anak ka na nasa New Zealand, so gamit yung social media, gamit yung video chatting, nagkakapagkita kayo sa isa't isa. Right? Also, ito galing sa parang survey na ayon sa naging pag-aaral ng 24/7 Wall Street, 93.9% ang mga Pilipino yung may FB account. Yes, 93.9% ng mga Pilipino yung may FB account. Siguro yung mga bata, meron ng mga FB account ngayon, kahit bagong silang pa lang. Ewan ko. Yan yung naging kinalabasan ng naging survey. Yung iba may tigdadalawang account pa. Hindi ko maipagtatanggi yan since may mga kilala akong mga tao na may marami talagang FB account. Ewan ko kung ano yung nangyayari, kung bakit marami silang FB account. Anyway, kung mapapansin ninyo, eto listahan to ng bansa na kung saan nag-ahari sa paggamit ng Facebook sa internet. Imagine yung Pilipinas nasa unang ranggo.
Pilipinas yung may pinakamaraming mamamayan na gumagamit ng social media, lalong-lalo na yung Facebook. Sumusunod yung Israel, yung Turkey, yung Chile, at yung iba pang bansa. So, imagine, kita mo ay kita always na as a top, no? When it comes to social media, when it comes to texting. Kasi alam nyo, sa ibang bansa, busy sila sa pagtatrabaho. Dito sa Pilipinas, marami sa atin yung nagiging tambay, hindi man natin sabihin na ganoon, but yes, maraming tambay, and then gaya na lamang ng ihalin tulad ko yung nangyayari sa mga kapatid ko. Sa halip na pagigihan yung sagot sa module nila, yung nangyayari, tinatabi nila yung cellphone nila, tapos nag-aaral na sila, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, hawak-hawak na naman nila yung cellphone nila. Ewan ko kung nangyayari din yan sa inyo. Hawak-hawak yung cellphone, tapos nag-Facebook. Kaya parang hindi masyadong nagiging produktibo yung mga Pilipino minsan. Kahit nasa top tayo na masabing marami sa atin gumagamit ng Facebook, pero para kung yung tatanungin, siguro may mga other implication sa naging resulta na iyan. Anyway, eto, ilan sa mga popular na sites na ginagamit ng mga Pilipino. Yung Facebook, yung Twitter, yung WordPress, Booking.com, ito yung mga sa hotel, yung Google.com, yung iba pang sites. So, ilan lamang yan. Now, bigyan natin ng focus ngayon. Madaling makapagbalita sa mga nangyayari sa buhay, lalong-lalo na sa iba pang sulok ng mundo. Kapag nagpo-post yung isang tao ng impormasyon, yung larawan, o di kaya nagpapadala ng pribadong mensahe sa mga kakilala niya, gamit yung social media. Gamit yung chatting, gamit yung pag-post, gamit yung pag-share ng iba't ibang mga na-i-post sa social media accounts ninyo. Now, gaya ng texting, nagkakaroon din ng code switching sa paggamit ng wika dito. And then imagine how social media influence people na kung ano yung nakamulatan. Imagine, yan yung nakamulatan ng mga bata ngayon, ng mga henerasyon ngayon, na nagkakaroon ng code switching. Nagiging informal na sa mga susunod na panahon yung paggamit ng wika. And malawak yung sakop ng social media, ng texting. Diba? So, yan yung naging sitwasyon ng wikang pambansa natin sa ating sa kasalukuyang panahon. Nagkakaroon ng pagpapalit ng Ingles at Filipino sa pagpapahayag. Kung saan, kung masasabi natin, nagiging informal. Okay? Ito na lamang. Gaya din ng texting, nagkakaroon din ng pagpapaikli at pagdadaglat ng mga posts o comments dito. So, nadadala kasi, una kasi nakilala yung text, tapos parang sumabay, naging kasabay yung internet. So, yung paraan ng pagte-text sa cellphone, sa telepono, ay nadadala sa pag-chat sa iba't ibang social media account. And then, eto yung ilang sa mga halimbawang daglat or mga shortcuts, kumbaga. I don't know kung ano yung kahulugan ng ilan sa mga daglat na iyan. Ewan ko, ano yung kahulugan niya? Yung YOLO, alam ko yan. Only live once. IDC, I don't care. Then IDK, I don't know. Ano yung ATM at BTW? Ewan ko kung ano yan. Anyway, yung TTYL, talk to you later. Tama ba?
TTYS, talk to you soon. TTYN, ewan ko, talk to you now ba yan? Nakuha ko lamang yan. So, hindi ako gumagamit ng ganyang mga paraan ng pagdadaglat kapag ka nag-chat kasi. Anyway, dumago tayo dito. May pagpapaikli at pagdadaglat din sa post at sa comment kapag gumagamit tayo ng social media account. Then mas pinag-iisipang mabuti ang mga salita at pahayag bago i-post sapagkat maraming mga tao yung makakabasa at makakapagbigay ng reaksyon. So, open kasi yung social media account. Kahit naka-private yan, may mga friends ka na makakapag-react at makakapag-comment, makakakita ng iyong post. So, yung nangyayari, na papansin pa rin ng mga tao yung mga pinopost mo. Kaya mas maigay pagbutihan ninyo yung mga ipopost ninyo sa social media account. Kasi baka sa ibang bansa ginawa ng meme yung mukha mo, tapos hindi mo lang alam, di ba? So, may mga pagkakataon na ganyan. Tulad na lamang dito sa Pilipinas, yung mga taong sa likod ng mga meme na hindi mga Pilipino, ewan ko kung alam nila sa sarili nila kung na ginawa silang meme dito sa Pilipinas. Ewan ko. Anyway, yung post o yung komento ay madalas na makita natin sa social media account na may salitang edited. Ibig sabihin, inedit ng taong sumulat noon or nag-comment noon. No, may binago sa kanyang post. Diba? Eto. Tumago tayo ngayon. So yun yung hinggil sa social media account, yung internet, yung paglobo ng paggamit ng internet at iba pa. Nadumaan ko tayo ngayon sa kalakalan. Since napag-usapan natin yung sitwasyon sa texting, sa internet, dito tayo ngayon sa kalakalan. Ano naman yung sitwasyon ng wika sa kalakalan? Now, mapapansin ninyo sa business, wikang Ingles yung mas ginagamit na lingwahe, lalong-lalo na sa mga boardroom, sa mga kumpanya, kumbaga, yung mga malalaking kumpanya, yung mga pag-meeting nila, yung sa boardroom nila, Ingles yung ginagamit nila kasi when it comes to malalaking kumpanya, may mga ibang bansa na nag-i-invest and then yung lingwahe nila para mas magkaintindihan dahil nasa international na aspeto na sila ng kanilang negosyo, kaya wikang English yung ginagamit nila. And maging yung mga multinational companies, English yung ginagamit nila. Lalong-lalo, yung mga malalaking kumpanya talaga more on English. Basta pag-uusapan natin yung sitwasyon ng wikang pambansa, wikang pambansa, yes, sa kalakalan. Wikang English, yung ginagamit ng mga BPO, yung business process outsourcing, o sa madaling sabi or mas kilala nating na call center. Mga call centers ay English yung kanilang ginagamit. Pero depende, may mga pagkakataon din sa mga call center na ang ginagamit nilang lingwahe is Filipino. Depende sa lugar, depende sa kausap, sino yung kausap. Pero, daghan or marami sa mga call center, yung English ang ginagamit nila. Since yung mga kliyente nila ay galing sa ibang bansa at international na wika yung naiintindihan lamang. And yung mga memo, yung mga kautusan, yung kontrata at iba pang mga dokumento nila ay nakasulat sa wikang Ingles. So, kalakalan kasi yung pinag-uusapan negosyo. Para mas mag-boom yung negosyo, mag-invest ka talaga sa ibang bansa. Diba? So, more on English yung kanilang ginagamit kasi mas formal and then naiintindihan. Then, yung mga
yung mga negosyo na kung saan maliliit lamang, gaya na lamang ng mga paggawaan, yung mga production line, yung mga restaurant, yung mall, yung mga pamilihan, yung mga palengke, yung direct selling, nanatili namang Filipino yung kanilang ginagamit. So, andun pa rin yung hint ng Filipino, yung wikang Filipino sa kalakalan. Pero doon nga lamang sa mga maliliit na negosyo. Since yung mga maliliit na negosyo, dyan mas talamak yung pagbili ng mga katamtamang antas ng mga tao sa lipunan. So, basic sa kanila na maiintindihan nila yung pagsasalita ng Filipino. Okay? Now, let's proceed sa pamahalaan. Ano kaya yung nangyayari sa pamahalaan? Ano kaya yung ginagamit na wika sa pamahalaan? Eto, sa bisa ng Atas Tagapagpaganap bilang 335, serye ng 1988, naging mas malawak yung paggamit nila sa wika sa iba't ibang antas at sangay ng pamahalaan ng wikang Filipino. Kasi sa Atas Tagapagpaganap bilang 335, dito nakasaad na ang lahat ng kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya, at instrumentality ng pamahalaan na magsasagawa ng hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon, at korespondensya. Korespondensya yan. Okay, so base sa atas na iyon, nilalahad na wikang Filipino ang dapat na gamitin nila sa kanilang opisina. Pero, may depende sa sitwasyon. Kasi may mga transaksyon yung pamahalaan na ginagawa sa ibang bansa. So, ginagamitan nila ng mga dokumentong Ingles. Pero dahil sa atas na ito, dahil sa naging atas tagapagpaganap na ito ay mas lumawak or malawak yung paggamit ng wikang pambansa natin sa loob ng pamahalaan. At ang rason kung bakit nagkaroon ng atas tagapagpaganap na yan ay ang dating Pangulo na si Corazon Aquino. So yan yung isa sa pinakamahalagang ambag ni Corazon Aquino sa pamahalaan, sa bansa natin. Kasi siya yung parang nasasabi natin nangusog para mapalaganap yung wikang pambansa natin. At tulad ng kanyang ina na si Corazon, dating Pangulong Benigno Aquino III, yan rin yung ginagawa niya. Kung mapapansin ninyo, yung mga sona niya nung siya pa yung Pangulo, more on, ginagamit niyang lengguwahe is Filipino. Why Filipino? Sapagkat paniniwala ni Benigno Aquino III na mas nakararami sa Pilipinas ang nakakaintindi ng wikang Filipino, ang masasabi nating hindi masyadong angat sa buhay, kaya mas naiintindihan or maiintindihan ng mga madla, ng mga mamamayan kapag magsasalita siya ng Filipino. Okay? Mas maitatatak sa puso ng mga ito yung kanyang mga sasabihin sa kanyang sona. So, yun yung parang rason kung bakit karamihan sa kanyang sona nung siya pa yung Pangulo ay gamit niya is wikang Filipino. Pinapahalagahan ng mga taong to yung paggamit or pagpapalaganap ng wikang pambansa dito sa ating bansa. Anyway, pag-uusapan naman natin ngayon yung edukasyon. Magubot kayo mga estudyante. Anyway, sa edukasyon naman, yung wika yung sitwasyon ng wika na masasabi natin, pantay yung pagkakagamit.
Pero sa ngayon, kasalukuyan, more on ginagamit na wika is yung Ingles. Pero tinuturo pa rin yung Filipino. Kaya nga may asignatura kayo na ganito, na Filipino, pinag-aaralan natin yung wika since para maging balanse yung pag-aaral ninyo sa iba't ibang asignatura. Iba't ibang, parang ginagamit lamang na medium is eto. Yun na nga, sa paaralan, lalong-lalo na sa mababang paaralan, yung K, kindergarten hanggang sa grade 3, yung ginagamit na wika sa pagtuturo, yung medium ng wika sa pagtuturo ay ang unang wika, yung mother tongue ng mga bata. Para, ito kasi yung dahilan kung bakit may K-12, para mas mahasa yung mga bata sa pagkatuto ng bawat leksyon dahil naniniwala sila na maiintindihan ng mga bata kung maituturo ito sa mother tongue muna nila, yung inang wika muna nila, bago ituro yung Filipino at yung English sa kanila. And sa mataas na antas naman, bilingual yung ginagamit na wika. Meaning, itinuturo yung Filipino at itinuturo din yung English. Okay? And sa eto, karagdagan sa sitwasyon ng wika, register yung variety ng wikang ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Eto na pag-usapan na natin itong register, yung variety ng wika. More on dito sa sitwasyon na ito. Kung anong profession ka napapabilang, yung tinatawag natin na jargon ng mga salita, kung anong profession ka nabibilang, malalaman ng mga tao na isa kang professor sa university, isa kang doktor, isa kang engineer, isa kang abogado, base sa mga terminong ginagamit mo. So, nakikilala ka base sa mga termino na ginagamit or binibigkas mo kapag ka nakikipag-usap ka. Okay? So, iyan na rin siya. More or less, dinagdag lamang dito. And bago tayo magtapos sa aralin na ito, nais ko lamang ipahayag muli yung binigkas ni Jose Rizal, or mas kilala mas kilala na pahayag mula kay Jose Rizal para sa mga kabataan, para sa mga Pilipino. Na hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Laya ang marapat pagyamaning pusa na tulad ng inang tunay na nagpala. So, ito yung iniwan ni Jose Rizal na mula sa isinulat niya sa Aking Kabata, na bawat isa sa atin dapat nating mabigyan ng parangal ang ating wika. Kasi isa siya sa mga dahilan kung bakit tayo nakilala bilang mga Pilipino. Okay? So, yan na yung wakas ng aralin natin hinggil sa sitwasyon ng wikang pambansa. At naway may napulot kayong aral mula sa talakayan na ito.